mga pinalangga nga mga kaigsunan. Daigon nato ang Ginoo tungod kay walay puas ang iyang pagkamaayo o ang iyang gugmas matag usa kanato, walay paglubad. Busa na ining takdaa, ako mong hangyoon, dapiton ni ana sab kita sa pag-review, pagtuon sa atong leksyon, o ako mong dapiton nga mo hatag og gamay nga higayon alang sa pag-review. Kauban ako nining atong leksyon. Apan sa dili pa ta mo adto sa unahan, hangyoon ko kamo sa pag ampo mga kaigsunan. Dalaygon og simbahon na Dios, nagapangaymis langit ng kaalam, ikaw magahatag ka ng langit ng kaalam, makasabot kami sa imong mga leksyon, ug amo kaning ipangayos sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong leksyon mga kaigsunan nagbuluhan ministering like Jesus. Ministering like Jesus. No? Pag kanindot kayo mga kaigsunan uluhan sa atong leksyon, no? Naghatag ka nato og mga pamaagi nga magministeryo sab kita kauban ni Ginoo. Si Ginoong Hesus unsa siya? Nagawali siya mga kaigsunan, nagaministeryo siya. Nya mas daghan ang iyang pagwali mag-igsunan. Daghan ang iyang pagwali mahitungod sa harian. Nilingkod siya kauban sa mga tao, naminaw siya ngadto kanila o iya silang gidala ngadto sa maayo nga pagtagad. Unya iyang gihatagan og katumanan, no? Ang ilang mga physical o spiritual o eternal needs. Dayon siya gyud ang example kung maghisgot ta og ministeryo mga kaigsunan. Siya mo'y atong example, si Jesus. Ang mga topic mga kaigsunan nga atong hatagag discussion: the light of the world, a kind treatment, supplying their needs, the most important thing, what matters to Jesus. Arita sa light of the world. Nagaingon diya sa John 8 verse 12, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kung sa gingon sa Ginoo, He is the light of the world. Isa, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Mao na ang giingon sa John 8 verse 12 nga nagaingon siya, si Jesus naga sultigid siya, ako ang kahayag sa kalibutan. Kinsa ang kahayag sa kalibutan? Si Jesus. Nagaingon diha, siya nga magalakaw sa kangitngit, siya nga magasunod kanako, dili na magalakaw sa kangitngit. Kung magsunod ta ni Jesus, dili na ta maglakaw sa kangitngit, apan makabaton ta og kahayag sa atong kinabuhi. Si Ginoong Hesus ni anhi diri sa kalibutan aron pagkuha sa kangitngit sa sala, pinaagi sa iyang kahayag sa kaluwasan. Makita nato o mabasa nato sa John 1 verse 4 and 5, John 3:19 to 21. O niya, si Ginoong Hesus nakigsagol sa mga katauhan. He went around doing good and healing all sickness and diseases. Na-record na sa Acts 10 verse 38. No? Ang gihimo ni Ginoong Hesus, unsa siya? Nagsuroy-suroy siya sa mayang kuan. Nagtambal siya sa mga masakiton o gipangyawaan. He encourages us to follow his examples with two examples. Naay duha ka example nga gusto niyang sun-on nato mga kaigsunan. It is found in Matthew 5:13 to 14. Ang number 1 is to become salt. Salt must be mixed with food to be effective and enhance its flavor. Kining asin ay usa ni siya ka sangkap o elemento nga pangpalasa, pangpagana, nga kung isagol siya sa pagkaon, kinahanglan nga isagol siya sa pagkaon para mulami, mahimo siyang
flavor enhancer, no? Kita pod mga kaigsunan, ato pong dadon ang maayong balita ngadto sa kalibutan. Kay ang maayong balita mga kaigsunan, si Kristo atong Ginoo, o kung kita magadala niini ngadto sa kalibutan, ngadto sa mga katawhan, ngadto sa atong palibot, sila pod mga pinangga ko nga mga kaigsunan, makabaton sa sila og sa mag-asin, no? Makatilaw sila sa kalami mga kaigsunan. Makanindot kaya silang kinabuhi kung may sama ang atong pagkinabuhi may sama pod sa asin. Sila pod makatilaw, makaingon po sila nga pagkalamian nining kuana. Unya ikaduha ang kahayag. Ang Kristohanon gi-encourage nga kita mahimong kahayag. Ang atong mga silingan, ang atong mga lungsod, ang atong mga barangay, ang atong mga kahigalaan sa syudad, sa mga kalungsuran, ato silang hayagan pinagi sa himaya sa Dios. Makita nato sa Pilipos 2:15. So ang kahayag mga kaigsunan, matod pa din sa komentaryo Mrs. White, it is not God's will that we should seclude ourselves from the world. Dili kuno na kabubuton sa Ginoo nga kita mo tago sa atong kaugalingon diha sa Ginoo, no? Madto ta sa mga hilit o sa mga layo nga mga dapit nga dili na ta makigkuan sa mga tao, dili na ta makigkutay sa mga tao. But while in the world, matod pa ni Mrs. White, we should sanctify ourselves to God. Atong i-sanctify, atong putlion ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. We should, ang tambag niya, we should not pattern after the world. Dili nato sunon ang kalibutan. Kung unsay mga buhat sa kalibutan, dili nato sunon. We are to be the world as corrective influence. Ni atas kalibutan para nga unsa atong koreksyonan ang impluensya sa kalibutan. Mo influensya po ang atong influence makakorek sa ilang pagkinabuhi. As a salt that retains its savor among unholy and impure idolatrous generation, we are to be pure and holy, showing that the graces of Christ has power to restore in man the divine likeness. We are to exert a saving influence upon the world. Mo ni ang tambag ni Ellen G. White makaigsunan alang sa matag-usa sa mga katawhan nga nagpaabot sa Ginoo, Advent Christian. Samtang ni atas kalibutan, sa matag asin, sa matag kahayag, nga unsa atong batunan ang atong pagkabalaan, unya taliwala nining madiyos-diyoson nga kaliwatan. Kita gyud kuno magpabiling putli, magpabiling balaan, atong ipakita ang maluwasong grasya ngadto sa kalibutan. Mao din na mga kaigsunan ang atong buhaton, no? Kay aron nga makita sa mga tao ang atong kahayag, ang atong pagkaasin. Kining pagkamaayo mo tagad, maayo mo abi-abi, no? Maayo mo treat og isig katao. Matod pa rin sa Colossus 4:6, let your speech always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Let your speech, kinahanglan kuno ang atong unsa sinultian uban sa grasya. O niya ato pud siyang asinan, ato pong timplahag asin. Mo na mga kaigsunan ang gitambag. Dayon nagyon sa Matthew 8:10, Mark 12:34, Jesus found
the good attributes of others and pointed them out. Na maayo nga mga pagkinabuhi o kinaiya. This way, their hearts were open to the words of Jesus. Ang ilang kasing-kasing abli kanunay diha kang Jesus. O niya, Jesus was so compassionate that he was careful not to bruise unnecessarily someone who was just coming to faith or to quench the slightest embers of faith in their hearts. Si Jesus dahil kuno magkaigsunan, careful siya. Maluloyon siya. O niya, dili giniya tugutan nga masamad magkaigsunan ang usa ka tao nga naga-duol pa diha sa pagtuo sa Ginoo. Dili niya palungon ang naga-baga mga kaigsunan nga pagtuo diha silang kasing-kasing. Una nga kain gid si Jesus. Kita pod ato pong paningkamutan makaigsunan nga ang paghimo og mga imbutang ngadto sa atong mga higala o mga igsoon diha sa palibot nato. Ato silang sultian nga mi-appreciate ta nila. Unya maghatag tag positibo nga impluwensya ngadto sa ilang kinabuhi. Supplying their needs, no? Kining supplying their needs makaigsunan. Behold, they brought to him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, be of good cheer, your sins are forgiven you." Mateo 9 verse 2 mga kaigsunan. Gidala nila ang usa ka paralytic mga kaigsunan higda sa banig. Unya when Jesus saw their faith, sa diyang nakita ni Ginoo ang ilang, no? Pagtuo. Kinsa may nakita ni Jesus nga naay pagtuo. Ang nakita niya, he saw there. Kung maghisgot tag there makaigsunan sa ato pa, daghan sila. Nakita ni Jesus ang ilang pagtuo, no? Kay kung ang pagtuo pa sa usa ka tawo makaigsunan, mo'y nakita ni Jesus di sa msingog. There. Mayon ta siya his o her faith. So nakita ni Jesus ang ilang pagtuo, no? Nakita ni Jesus ang ilang pagtuo. Unya giingnan niya ang paralytikos, "Anak, pagmalipayon ang imong sala gipasaylo na." So sa diha nga tambalan siya ni Jesus unsay nitabo, na restored siya mga kaigsunan, nabalik siya physically, mentally, emotionally, and spiritually. Wala pagkanindot yun guys, Ginoo mga kaigsunan. Nakita niya ang pagtuo sa mga tao nga nagdala sa paralitiko. Nakita niya ang pagtuo sa paralitiko. So giayo mga kaigsunan ni Jesus ang sakit mga kaigsunan. Ang iyang paralitiko na sakit. Giayo ni Jesus. Iyang gisolve ang tanan nga mga problema. O niya iyang giimbitar mga kaigsunan sa pagkaplag o kinabuhing walay katapusan. Your sins are forgiven, no? Kanang pag-ingon niyang your sins are forgiven sa ato pa nagistorya sa Ginoong Hesus may tungod sa spiritual life. Sa diyang giayo niya, dili lang ang physical may ang giayo, apil na pod ang iyang mental, apil na pod ang iyang emotional o ang iyang spiritual. Pagkanindot yung kayo sa Ginoo mga kaigsunan. Unya unsay gingon niya? Your faith has made you whole, well. Ang imong pagtuo mao'y nakapaayo kanimo, lakaw o gayaw na pagpakasala. Mateo 9 verse 2, Luke 8 verse 48, John 8 verse 11. So sa diha nga makita sa Dios ang atong pagtuo, pasayloon taniya, ayuhon taniya, manyaingnon taniya, ang imong pagtuo mo'y nagaayo nimo, lakaw o ayaw na
pagkasala. We must care for the needs of others and try to fulfill them. Ato sang tanawon ang mga panginahanglan sa uban, o ato sang tagaan o suplayan ang ilang mga panginahanglan. Maingon nga si Jesus naghatag sab sa ilang mga panginahanglan. When we fulfill our needs, kung atong tumanon ang atong mga katuyuan, we are also opening a door to show them how to fulfill the greatest need everyone has: freedom from sin and eternal life, that is Jesus. Mao na makaigsunan sa Ginoong Hesus kanang gitawag freedom from sin and eternal life, o kagawasan diha sa sala o kinabuhing walay katapusan. The most important thing, then Jesus went about all the cities and villages, teaching their synagogue, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Matthew 9 verse 35. Mo na ang pinaka-importanteng butang, mga kaigsunan, kung sa may gihimo ni Jesus. Iyang gisuroy ang tanang syudad o mga kalungsuran, kabalangayan, barangay. Iyang gitudluan diha sa ilang mga sinaguga, no? Bisulod si Jesus sa ilang mga sinaguga. Nagwali siya sa maayong balita sa kingharian, nanambal siya sa tanang klase sa mga balatian o sa tanang klase sa mga sakit diha sa mga tao. So kumpletos Jesus, nanudlo siya, nagwali siya, nangayo siya. Kita pod mga kaigsunan, mauso na itong himuon, manudlo ta, magwali ta, o niya mag-ayo po ta sa mga balatian. Muna nga gamit kayo mga kaigsunan ang kining gitawag tulo ka pillars of Jesus ministry. Kung sa man to, teaching, pagpanudlo, teaching the truth of the kingdom to small groups. So dili po magsilbi mga kaigsunan nga dili na to gamiton ang teaching, no? Kita makaigsunan nga nakahibalos kamatuoran, magtudlo kita. Kita nga wa pa kahibalo kaayos kamatuoran, magkat-on ta. Dahil sa diha nga magkat-on na ta, ato pong itudlo ang kamatuoran ngadto sa uban. Kinahanglan gyud nga magkat-on ta. Labi na kung wa pa kita kahibalo kaayo. Na atay nahibaluan gamay, dugangan na to. Dahil sa diha madugangan na, pwede na dayon ka unsa magtudlo. Anya pagtudlo lang to by way of our lifestyle, by way of the truth nga atong nabasa gyud sa Bible, ang atong lifestyle. Unya by way sa character of Jesus, mga kaigsunan. Kinaiyan ni Jesus. Then preaching, tell crowds about the love of God and His plan of redemption, no? Ang preaching, mga kaigsunan, pagpangwali. Atong isulti ngadto sa kadaghanan ang gugma sa Dios. May pagwali, mga kaigsunan. Adunay gamay diferensya ang pagwali o pagtudlo o pagwali. Ang pagtudlo, mga kaigsunan, hanay na siya kayo nga klase sa paagi, mga kaigsunan, hanay, no? Tapikal, pwede na tapikal, mga kaigsunan, imong itudlo. Pareha ni Jesus, nagtudlo siya may tungod sa mga parables, iyang itudlo. Nagtudlo po siya og mga katong sa iyang mga miracles. Nagtudlo po siya mga kaigsunan og mga basic principles sa iyang pag ministeryo, mga basic principle iyang itudlo ngadto sa tanang maminaw, mga kaigsunan. Unya healing, free people from their temporary health issues. Si Jesus, mga kaigsunan, katong usa ka tawo nga gi-example dinhi sa atong leksyon, paralytic. So si Jesus siguro to niyang hikap, giayo niya, mga kaigsunan, iyang giingnan nga go and sin no more.
no? Mao na gihimo ni Jesus. Karon makaigsunan, posible nga di ta kahimo ana. Pero kung naay mga tao nga nagsakit o unsa man yang sakit makaigsunan, pwede na to gamiton ang paagi nga pwede na to mahimo. Kaya wala man tay power nga sama kan Jesus nga muhingilin sa mga sakit, muhingilin sa mga yawa. Wala na, pero pwede ta nga magtuon og mga basic treatment makaigsunan. Mga basic treatment. Pwede ta makig-partner sa atong mga medical professional. Pwede ta makig-partner sa atong mga health promoters nga magtambag mahitungod sa kwan, or kato mga gitawag nato mga physical therapist, ug daghan tag mahimo makaigsunan sa healing, pagpalambal. Pwede po og kanang gitawag nato og mga counseling, labi naa sa stress makaigsunan ng tao, no? Daghan nga itong mahimo in the side of healing mga kaigsunan. Dayon sa pa healing, 3 pillars. Niya, asa man ani ang pinaka-importante gyud ni Jesus mga kaigsunan. He came to seek to this world. He came to this world to seek and save which was lost. Therefore, preaching about salvation and teaching others to do was the most important. Wala mo kaigsunan, most important ni. Nga naman, kay nianhi man siya sa pagpangita o pagluwas ng wala. So, ang teaching o preaching, importante. Niya, beside its healing act was a chance to reveal God's character and to offer eternal life. Mao gina makaigsunan. What matters to Jesus? Matod pa sa Jeremiah 30 verse 17, "For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord." God used the prophets to talk about incurable disease of humanity. Ang grabe gid ay nga kanang gitawag natong incurable disease mga kaigsunan sa mga katawhan karon, mao gid ang sala. Isaiah 1:5, Jeremiah 30 verse 12. Jesus is eager to see everyone healed from that sickness and to set those who are already healed, bringing healing to others too. So kining ding incurable disease makaigsunan sa tao, dili ay ang unsa mga kaigsunan, kundi ang sala dai may incurable siya. Niya si Ginoong Hesus gusto gyud nga makatambal siya aning sala, aning sakita makaigsunan. Niya gusto niya nga kita no mga ayo niini nga sakit. Jesus used 3 parables to talk about the end of time in Matthew 25. They encourage us to be filled with the Holy Spirit and to use the gifts He has given to us faithfully. In the last parable, He explained the character of true Christian, those who live to serve others instead of living a selfish life, well received by Him. Na makaigsoon no? Naghisgot po si Jesus may tungkol sa parabulo, may tungkol sa katapusang mga panahon sa Matthew 25. Yang gi-encourage makaigsunan nga kita mapuno sa gahom sa balaang Espiritu Santo ug magagamit sa atong mga gasa nga iyang gihatag kanato sa matinumanon gayod. Niya diya sa katapusang parabol, iyang sulti ang tinuod nga kinaiya sa Christian. Unsa man, those who live to serve others instead of living a selfish life will be received by Him. So kinahanglan gid nga ato diay mga kaigsunan nga kinabuhian kining gitawag pag-alagad sa uban, serbisyo sa uban. Ang grasya ni Kristo gipakita, gipadayag kanato. Unya ato po ning ipadayag ngadto sa uban. Unya kanang pagka maluluyon, pagka maayo,
ato na siyang ipahat pod ngadto sa uban, labi na atong mga kalag, mga kaigsunan nga nabiktima pa sa mga kamot ni Satanas. Si Kristo, mga kaigsunan, ato ni siyang ipadako ngadto sa matag tao sa tibuok kalibutan. Ato ni siyang ituboy, mga kaigsunan. Nya nagaingon diri, for thee are to live over the life of Christ in blessing and enlightening and bringing hope, peace and joy to others' heart. Pagkanindot kaya sa atong leksyon, mga kaigsunan, no? Ang atong leksyon naghisgot mahitungod sa pagministeryo ngadto sa uban. So kung kita, mga kaigsunan, mo apil nini nga pagministeryo, dalaygon kaayo, mga kaigsunan, ang buhat sa Ginoo, no? Kay ang buhat sa Ginoo, mga kaigsunan, pagka nindutag yun kaayo. Kini nga buhat sa Ginoo, mga kaigsunan, magapadayon o niya kita mo gamiton sa Ginoo sa dili pa siya mobalik ang atong mga talento nga hatag sa Ginoo, ato sa ni siyang magamit alang sa iyang dakong buhat. So hinaot nga ang Dios sa kanunay magapanalangin ka nato o magahatag ka nato sa kinaiya nga sama ni Ginoong Hesus nga magawali kita, magasulti ta alang sa kaluwasan sa uban. Sa to teaching, preaching, healing. Nya kita pod ang salt, kita pod ang light, no? Salt, light, dahil ang ato nga pinaka-importante gyud sa ministry, teaching, preaching ug healing. Aning tulo, duha ra importante kayo makaigsunan. Ang teaching, preaching ug teaching. So munay atong timan-an sa tong leksyon niya mo ministeryo ta uban ang kaayo, pagkabuutan kanang samas kinai na Ginoong Hesus nga ang atong kinaiya, makaigsunan, dili makapasamad sa kasing-kasing ngadto sa uban. So atong i-treat fairly, treat kindly ang atong isig kaingon nga gusto natong madala diha sa pilan ni Ginoong Hesus. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan ug magaampo ta sa pagsira sa atong pagtuon. Ginoong Dios, among gipasalamatan ang imong panalangin, ang kaalam nga langit nun. Atagi kami, Ginoo, sa Espiritu ni Ginoong Hesus nga makasuon mi sa iyang ministeryo nga among makinabuhian kung unsa man ang angay namong kinabuhian aron magmalampuson kami diha sa among pagministeryo alang sa iyang buluhaton. Salamat, Ginoo, sa imong pagtubag sa imong pagkampo. Kini among gitugyan gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. So kini ang atong Bible review, lesson review, mga kaigsunan, nining simanahan. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan